Blessings, everybody! Nawa ay tayo'y datna ng sandaling ito na may kasiyahan sa Panginoon, may kagalakan at mayroong kapayapaan ng loob. The lockdown, the quarantine, the so-called new order get many people thinking and rethinking about life, what matters and what doesn't. Kaya naman makikiuso tayo sa ganyan, makikiisip-isip tayo uli. Kasi napag-iisip-isip natin, ano nga ba talaga ang buhay? Lalo pagka ganyang nagkakaroon ng naiibang timpla, nagkakaroon tayo ng bagong perspective, bagong pananaw. So, balikan natin ang Ecclesiastes sapagkat ang sulatin na ito, ang aklat na ito, punong-puno, hitik na hitik ng karunungan at hindi mauubusan ng sasabihin sa atin kahit balik-balikan. Hindi dahil nagbabago ang text, kundi dahil nagbabago ang ating perspective, ang ating pananaw, ang ating punto de vista na makakakita tayo ng mga bagay na dati, di lang natin nakikita agad. So, Ecclesiastes chapter 1, sayang lang, yung ba ang mangyayari sa buhay? Sayang lang ba? Ecclesiastes 1, 1-3. Ito ang katuruan ng mangangaral, ang anak ni David na hari ng Israel. Napakawalang kabuluhan. Napakawalang kabuluhan. Lahat ay walang kabuluhan. Sabi ng mangangaral. Nagpapagod ka ng gusto sa pagtatrabaho sa mundong ito. Ngunit para saan ba ang pagpapagal na ito? So may lesson agad sa pagbukas pa lamang ng kurtina ng tanghalan. Sayang lang ang sobrang pagpapagod. So, do not work too hard. Parang kakaiba ito sa nakasanayan nating wisdom na dapat trabaho ka ng trabaho, you work hard. Pero sabi ni Solomon, sayang lang. Napakaraming sayang na pagpapagod. Sa pagpapatuloy, Ecclesiastes 1, 4-7. Patuloy ang pagpapalit-palit ng mga lahi, ngunit hindi nagbabago ang daigdig. Ang araw ay patuloy sa pagsikat at patuloy sa paglubog. Pabalik-balik lang sa pinanggalingan. Ang hangin ay umiihi patungong timog, papuntang hilaga, ngunit buong araw na paikot-ikot. Lahat ng tubig ay umuuwi sa dagat, ngunit hindi ito napupuno. Ang tubig ay bumabalik sa batis na pinagmulan upang muling umagos patungong karagatan. So mga cycles ng buhay, kasama na ang water cycle. So may lesson na naman dyan. Do not change the world. The world is continuously just reinventing itself, going on cycles and recycles. So just go with the flow. Para ang buhay ay mas maraming matirang energy, mas maraming matirang oras sa kaligayahan, sa mga bagay na mahalaga. Hindi mo kailangang baguhin ang lahat. Makiayon ka lang at makisama sa agos. Dance with the seasons. Kung talagang tag-ulan, di tag-ulan lifestyle. Kung tag-init lifestyle. Kung baligtarin ang baligtarin at reklamo ng reklamo kung ano nangyayari. Kung gabi, di gabi. Kung araw, araw. Live in the age. At bawat age naman ay merong end. Kaya merong end of the temple age, merong end of whatever ice age, merong end of the several types of climates. Ganun lang yan. Pati yung kinakatakutan ng marami na end of the world dahil daw sabi ng Mayan calendar mag-e-end na. It's just the end of a period, end of a cycle. Pero magre-recycle na naman ang buong mundo, ang buong sangsinukob kasi eternal ang creation ng Diyos. Ecclesiastes 1:8. All things are wearisome. More than one can say. The eye never has enough of seeing, nor the ear its fill of hearing. Ang lahat ng bagay nakakabagot, hindi makayanang ipaliwanag. Walang sawa ang paningin ng tao, walang tigil ang kanyang pakinig. So kung may mga nababagot-bagot dyan dahil quarantine, matagal lang naisip yan ni Solomon. Talaga daw maraming nakakabagot
In fact, sabi niya, lahat nakakabagot. Pagka hindi ka marunong sumakay, if you resist the period, if you resist the season, talaga mababagot ka. Pero kung marunong kang sumakay, kung hindi ka pwedeng lumabas ng bahay, edi mag-imbento ka ng mga gagawin mo sa loob ng bahay. Kasi ano namang nakakalabas ang mga tao, reklamo ang iba, kulang na kulang sila ng oras sa bahay. Ngayon namang nasa bahay, kulang na kulang daw sila ng oras sa labas. Kaya laging hindi masaya. Sumakay ka lang kung ano yung hindi mo naman pwedeng palitan. Do not resist, just flow para you go with the flow and mas marami kang oras to appreciate life. May lesson agad. Do not seek fullness or satisfaction. It doesn't happen. Lahat ng naghahanap ng fullness, satisfaction, yung naghahanap ako ng pag-ibig to make me feel full and to fill me up, it will never happen. Do not set clear and therefore oppressive goals. Pag nagsabi kang, ay by this age, kailangan ako'y ganito karami ang pera, at that time, dapat ganito na ang karaming achievement. So yung buong oras, wala kang ginagawa kundi mag-perform, sumukat, kung na-achieve mo na, tingin ka ng tingin sa iyong pangtakal, lagi ka na lang may stress. At pagka ang gusto mo ay laging mapuno, mabibigo ka lang, mapapagod ka lang. Just do your non-painful best. Ano ibig sabihin natin na non-painful? Do your best, pero hindi super best na painful na, masakit na, pagod ka na para maging best. Yung relaxed best. Do your non-painful best and just enjoy what could be enjoyed. Para hindi sayang ang stress, hindi sayang ang pag-aalala, hindi sayang ang kasusukat, ang pag-iisip kung paano mapupuno ang buhay na hindi naman talaga yan mapuno-puno-puno. Ecclesiastes 1:9-10, ang naganap noon ay nangyayari rin ngayon. Ang mga nagawa noon ay nagagawa rin ngayon. Walang bagong pangyayari sa mundong ito. Ang sabi nga ng iba, halika kayo't ito'y bago. Ngunit naganap na yan noong di pa tayo tao. This is especially true with natural law. Wala naman talaga naiiba. Gravity is the same, velocity is the same. The laws of physics are the same, the laws of chemistry, the laws of electricity. So, sumakay ka lang. Diskubrihin mo kung paano yan umaandar at hindi mo na kailangang imbentohin kung paano siya papaandarin. Sasakay ka lang, di ka na mauubusan ng may inventong gadgets, gamit ng mga applied sciences na pwede mong pakinabangan sa buhay. So, learn natural law. Live along and within the set patterns of life. High tide, low tide, mga low season, high season of things, yung mga lamig, taglamig, mga init at tag-init. Lahat yan ay nangyayari paulit-ulit. At ngayon, medyo nagre-reset ng schedule. Halimbawa, yung dating tag-ulan, hindi pa tag-ulan ngayon. Yung dating tag-araw noon, hindi na tag-araw ngayon. E di, mag-adjust ka lang. Para lang yan, inikot lang ng orientation. Pero ganun pa rin yun. Meron pa rin mga seasons, mag-adjust lang tayo. Do not strain yourself to get out of the patterns and to deny or defy nature. Go with the flow. And just observe what is, what has been, because that's what will be. Yung dati nun, uulit lang yan. Parang ang history, sinasabi nila, history just repeats itself. Ang matalinong tao nakakakita ng pattern sa buhay at pinapakinabangan niya yung alam niya sa pattern na yon para siya maka-adjust. Na-obserban niyo ba na sa isang taon ng buhay, na cycle ng buhay ninyo, may mga panahon na bugnutin kayo? May panahon na ang hilig niyong kumain? May panahon na malulungkutin kayo o mainipin? Pagka naglagay kayo ng parang diary o kaya ay kalendaryo, minark nyo yan, makakakita kayo ng pattern. So alam mong, pumapasok na ang buwan na ito, magiging bugnutin na ako nito. So pwede mo na ngayong i-adjust ang buhay mo, ang lifestyle mo, para hindi magkaroon ng mga maraming negative effects yung darating na cycle sa iyong buhay. May mga panahon na gano'n. May panahon na gustong-gusto mo halimbawa na mag-gym. May panahon na hindi mo gusto. May mga panahon na gusto mong lumabas ng lumabas. May panahon gusto mo lang magkulong sa bahay. So bakit mo lalabanan yung mga panahon na yon? Mas maganda, go with the flow. Para marami kang energy matipid, para mapasaya mo ang buhay ng kapwa, ang buhay mo, at magawa mo ang mga dapat gawin. Ecclesiastes 1:11,
No one remembers the former generations, and even those yet to come will not be remembered by those who follow them. Hindi na maaalala ang mga nauna, at ang nangyayari ngayon ay malilimutan din sa hinaharap. So anong kahulugan yan? Ano ang sayang? Sayang pag nagpagod ka to seek remembrance or immortalization. Don't do that. Just enjoy your time. Ang mahalaga lang naman sa buhay, meron kang 3 seconds of fame in your lifetime. Huwag mo nang isipin na buong buhay, meron kang fame o tapos ka na, yumao ka na famous ka pa. Huwag mo na isipin yun. Enjoyan mo lang yung present mo, yung buhay mo. Do what can be done. Eliminate yung mga sayang na energies na napupunta sa wala, sa paglaban sa hindi dapat labanan. Then magkakaroon ka ng appreciation of your life. Better appreciation. Ecclesiastes 1:12-13, Ako ang mangangaral ay naging hari ng Israel. Siniyasat ko at pinag-aralang mabuti ang lahat ng bagay sa mundong ito. So sa kanyang pagsisiyasat, anong mga ginamit niya? Study, observation, reading, reflection, collection of knowledge, listening to others, speaking to others. Yang si Solomon, nag-i-import pa yan ng matatalino sa ibang bansa. Pinapapunta niya sa kanyang court at pinapakinggan niya ang katalinuhan. At may mga tao naman na nagpapadala ng mga ambassador kay Solomon para pakinggan si Solomon magsalita, para maiuwi nila sa kanilang mga amo yung karunungan na napupulot nila kay Solomon. So, magaling siyang mag-aral. Pero ang sabi niya, sa sobrang runong, sa sobrang dami ng pinag-aaralan, what a heavy burden God has laid on mankind. At nakita kung ang tao'y itinilaga ng Diyos sa matinding paghihirap. Yan, kaaaral niya, kabubuklat, yun ang nabuklat niya, na maraming paghihirap talaga ang buhay. Na yon ay natatanto, nalalaman ng mga mapag-aral, ng mga matatalino, pero hindi yun alam ng mga hindi mapag-aral at hindi matatalino. So may mga portions ang buhay na mas mabuti pa hindi ka masyadong marunong para hindi ka na lamang makabuklat ng kung ano-anong mga pampabigat ng loob. And according to Solomon, there is much to know, so much. And there is so much to not know. You should know the difference. There is so much that can't be known. So merong dapat malaman, marami. Marami ring hindi pwedeng malaman. At merong marami naman na huwag mo nalang alamin. Kasi baka lumungkot ka lang. Decide what you'd rather not know in this life. Huwag mong alamin lahat. Marami mga tao mahilig amoy-amoy ng balita, mahilig alamin kung ano mga nangyayari, tapos malulungkot lang sila o may stress. Ba't mo pa alamin? Katulad nung matutulog ka na lang, manonood ka pa ng news, magbabasa ka pa ng news, makikinig ka pa sa mga negative people, tapos babangungutin ka lang. Bakit mo pa dapat alamin yan? Siguro yung mga bagay na nakakalungkot, nakaka-worry, mga bagay na nakakasira ng loob, hindi mo na dapat malaman at alamin. Lalo't wala ka namang magagawa para yun baguhin. There are things that we are better off not knowing. So, sayang ang maraming knowledge. Alin ang sayang na knowledge? Yung hindi naman makakapagpasaya. Ba't mo pa alamin? Yung nakakalungkot lang. Yung nakakagulo lang. Bakit mo pa alamin ang lahat ng yan? Maraming mga asawa, walang ginawa kundi magmanman sa kanilang asawa para lang sila malungkot, para mag-alala. Kumisan man, wala ring basis, pero napagod na rin sila. Gusto mo talagang malaman? Dapat pinipili mo rin kung anong, ayoko na malaman yan. Lulungkot lang ako. Ayoko nang malaman yan. Mag-aalala lang ako, magagalit lang ako. Kasi we have to protect our heart. Napakarami mga banta na tayo ay matakot, magalit, mag-alala, nervyusin. Why do that to yourself? So may mga moments, alam niyo ba kung bakit may takip ang mata natin, may talukap? Subukan nyo na huwag ipikit ang mata nyo, huwag kayong kumurap. Diba masisilaw? Mamaya luluha na mata nyo pagka hindi nyo isinasara yung talukap. So kaya may talukap ang mata natin para pangsara. Ganon din dapat yung ating utak, may pangsara. Yung ayoko nang malaman, ayoko nang makita, mag-aalala lang ako, malulungkot lang ako, baka nervyusin lang ako. We've got to protect not only yung mata natin, kundi yung isip natin. Marunong tayo dapat
pumili ng hindi na inaalam. Marami nito sa mga religious discourse. Yung pampagulo, pampatakot. Mga pinag-aaralan na puro takot. Ang bunga, puro nervyos, puro guilt. It does not help your emotion. It does not help your feelings. It does not help your health. Eh yung mga guilt naman, hindi ko mo guilty ka, masama talaga eh. Kasi nasa conditioning din yan. Pag pinag-guilty ka, halimbawa, na masamang mag-enjoy ng kape, mamaya, nagigilty ka pag nagkape ka, kahit hindi naman pala masama para sa'yo yun. Conditioning yan. And religion is into a lot of conditioning to make you feel guilty about many things that you probably should not even feel guilty about. Hindi naman lahat ng tinuturo ng relihiyon, galing talaga sa Diyos. Marami dyan na isisingit ng mga religious leaders, ng mga teachers, ng mga theologians, for the sake of social control, social engineering, kailangan mag-isip-isip tayo. Lahat ba ng kinakagilty mo, talagang dapat ikagilty? Lahat ba ng ikinakatakot mo, may basis para matakot ka nga? O panakot lang sa'yo yan ng religion, pero hindi naman pala. So, mag-isip. Sabi ni Jesus, follow me, not study me. Kaya yung sobrang kaaaral din ng mga verses, sobrang kaaaral ang mga bagay na hindi mo naman naiintindihan kasi sinulat libu-libong taon na ago, tapos sinulat hindi naman para sa'yo, para sa iba. Yung context, hindi mo naiintindihan. Tapos lahat binuklat mo, lahat pinag-aralan mo at in-apply mo sa buhay mo ang nagiging bunga sa marami. Sila ay parang napupundi ng bumbilya. Hindi nila makaya yung voltage. Masyadong nalilito. Masyadong natatakot. Masyadong nawawalan ng sigla. So, nakakabuti ba sa'yo ang ganong mga pag-aaral? Ecclesiastes 1:14, nakita ko ang lahat ng gawa ng tao sa mundong ito ay walang kabuluhan. Ito'y tulad lang ng paghahabol sa hangin. All things are not worth doing. All things are not worth expending time and energy on, sabi niya. But of course, it's an exaggeration kasi poetry yan eh. Pag sinabi namang all, hindi ibig sabihin 100%. Ibig sabihin lang, maraming gawain ang sayang lang. Alin ang sayang? Yung hindi naman nakakapagpasaya. Nakakapagpalungkot lang. Nakakagulo lang. Eh di sayang lang. Huwag mo na lang atupagin. Huwag mo na lamang tingnan. Huwag mo na lang alamin. Sa buhay na ito, maaga pa lang, dapat malaman na ang konting bagay na sadyang makabuluhan, pahalagahan, at ikakarir. And focus on those things. Kaya mahalaga yung guidance sa magulang sa mga anak eh. Kung ano ba ang ikakarir ng mga anak, ano ang papahalagahan, ano ang hindi, ano ang papalampasin. Dapat yan may choices. Because you cannot focus on everything. The Chinese have a saying, if you run after 2 ducks, you will catch neither. So kailangan marunong kang pumili, alin bang hahabulin ko? Ang piliin mo yung kaya mong abutan para magtagumpay ka sa buhay. Ecclesiastes 1:15, hindi na maitutuwid ang baluktot at hindi na maibibilang ang wala. So do not waste time and energy on changing what cannot be changed. Do not waste time and energy on changing nature and natural law, what is natural in and to people. Ang dami-dami nating effort. We are always changing people. Hindi naman tayo nagtatagumpay. Mga magulang na laging gustong baguhin ang anak dahil hindi swak sa kanilang specifications kung ano dapat yung anak na yon. Mga anak na gustong baguhin ang magulang kasi ganun din, hindi swak sa kanilang specifications and expectations what parents should be. Asawa na pinipilit baguhin yung kanyang kabiyak. Ano nangyayari? Strife, struggle, conflict. Nag-aaway-away, nagkakagalit, at nagkakahiwa-hiwalay. Hindi rin naman nagtatagumpay. Jeremiah 13:23, can an Ethiopian change his skin or a leopard its spots? Pwede daw bang palitan ng isang taong may black skin ang kulay ng kanyang balat? Siyempre, nung panahon na sinulat ito, hindi pwedeng palitan. Wala silang technology to do it. So, ang sagot talaga dyan, no. O ang mga batik-batik daw ba ng isang leopard ay pwedeng palitan? No. So, ibig sabihin, talaga gusto mong palitan yung anak mo? Gusto mong palitan ang magulang mo ng ganito? Gusto mong magbago siya at sumunod siya sa kagustuhan mo?
mga churches, talaga gusto nyong baguhin lahat ng tao into your set standards na maaaring standard lang ng tao pero hindi naman standard ng Diyos. Talaga gusto nyong ganito ang kanilang level of lifestyle, na ganito ang level of faith. Yung, uy, Christian ka, hindi ka dapat natatakot. Meron nga namatayan na, hindi pa makaiyak kasi nandiyan yung churchmates. Kasi Christian ka, dapat di ka umiiyak. Talaga, yung ganun mga behavior na impossible to achieve. They only force people to go underground with their truth, to become hypocritical about their realities. Psalm 139:14, I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. Apply that to yourself. Apply that to others. Everybody is wonderfully made. Huwag nating pilitin na ang lahat ay magswak sa panukatan, sa standard, sa timbangan na ginagawa ng lipunan, ginagawa ng churches, ginagawa ng mga societies. Kasi ang bawat isa ay individual. Hanggat hindi ka nakakasama sa kapwa, hindi ka nakakapagpahirap at nakakagawa ng mga mali sa kanila, you should be allowed to be yourself. So, napaka-importante nating ma-realize yan na we should not strive to change human nature. Ganyan lagi ang ginagawa ng families, ginagawa ng school, ginagawa ng church, to change even the very basic nature of human beings. And they all miserably fail. Ang nangyayari, they will punish you pagka hindi ka nakasunod sa standard nila. Mapupuwera ka, you'll be an outsider, matitiwalag ka, pero hindi ka pa rin na iba. Ang nangyari lang, nireject ka, itinago ka sa sulok, nilagay ka sa dilim, para magmukhang ang lahat ay okay lang. Ang lahat ay nagko-conform sa standard, pero hindi pa rin. Kahit sa mga pamilya, yung kung merong nature ang isang member ng inyong family na ayaw nyo, papalayasin nyo, okay, palayasin nyo. Nawala siya sa bahay nyo, pero nagbago ba siya? Hindi rin. Nagkawatak-watak pa kayo. Napakahalagang maintindihan sinasabi ng Ecclesiastes. Sabi niya, yung liko, hindi mo yun maitutuwid. At hindi ibig sabihin ng liko dito, mali ah. Ibig sabihin lang, liko ang shape niya. Ba't pipilitin mo ituwid? May ganun, yung wala, huwag mo na ibilang kasi wala yon. Maraming pagpipilit mangbago ng kapwa at maraming pagpipilit na magbago ng sarili, sayang lang. Bakit hindi ka na lang sumakay sa kalakaran, sa nature, sa natural law? Make the most out of your situation. Love and live. Live and love. Make the most out of your context. And then, meet your maker. Kaya sa buong buhay, hindi mo na naatupag mabuhay kasi wala kang ginawa kundi tanggihan kung ano yung dapat mong tanggapin, palayasin yung dapat mong yakapin, at ibahin yung dapat ay enjoyin mo lang. Kasi nandyan yan talaga. So, alin ang sayang? Yung sapilitang pangbabago at pagbabago sa hindi naman Diyos ang may utos or ibig na baguhin. Sa hindi naman posible. Reviewin natin yan, mga pamilya, mga churches. Bakit ba natin ginagawang mission to change people? Talaga ba na Diyos ang may gusto nun? O para lang convenient for the majority? O yun ang idinidikta ng majority? Sa pamilya, ang dapat nating role tanggapin, mahalin, empower, equip ang ating mga members. Hindi yung itakwil sila pagka hindi sila nakakarit sa isang certain standard. Kasi kahit itakwil mo yan, hindi pa rin siya nagbago. So, nagtagumpay ka ba? Hindi. Pinadali mo lang ang buhay mo. Pero actually, dumali ba? Kahit ba itinakwil mo yan at pinalayas, hindi mo rin ba hinahanap-hanap? Kaya marami mga magulang na nagtatakwil-takwil pa ng anak. Pagka hindi naman naghihingalo at mamamatay na, ipapahanap din, ipapatawag. Tapos sa very cinematic na yakapan nila. Tapos huling hinga, patay na. Sayang ang buhay. Na dapat sana magkasama nyo na enjoy. Naghiwalay pa kayo dahil sa hindi natin pagtanggap sa dapat tanggapin. At kung minsan, mapilit man yung gusto nating pilitin na baguhin, ay hindi rin nakakapagpasaya. Hindi rin nakakapagtanggal ng stress. In fact, kung mapilit man ay nakakapagpalungkot, nakakagulo, o nakakapagpahirap lang. Ang mahalaga, maluwag ang dibdib. So pag maluwag ang dibdib, napakalaki ng iyong chances na tama ang iyong ginagawa. Kasi ang Diyos naman,
Kakausapin kayo. Mararamdaman mo sa dibdib mo yan pagka hindi tama ang pinagagagawa mo. So mahalaga, how does it feel inside? Marami nga tayong ginagawa in the name of religion, sometimes in the name of God, pero sa loob mo mabigat. Hindi mo rin talaga gustong gawin. Pero akala mo lang yun ay ikakatuwa ng Diyos o ginagawa mo pa rin, nagiging malupit ka sa kapwa sa pag-judge sa Kanya kuminsan. Pero makinig ka sa damdamin mo. Makinig ka sa puso mo. Sabi ni Jesus, follow me. Hindi niya sinabing, study me. So, sundin natin ang example niya. We can never be wrong sa pagsunod sa halimbawa ni Jesus, sa Kanyang pagmamahal, pagyakap, pagtanggap, paglilinis, pag-build up, pag-develop sa mga tao na sumusunod sa Kanya. At yang babaguhin kita, iibahin kita, this is the burden of and by corporate religion. And this is the frustration in and caused by the law. Alam nyo, ang society, ang religion, ang kalipunan ng mga tao, ang mga civilization, it only favors the majority. Pero very unkind and very cruel sa minority. Pinipilit yung mga minority na mag-conform, sumunod, makibagay, kahit labag sa kalooban, o kahit hindi nag-enjoy, o kahit nahihirapan. Ang laki-laki ng mundo, hindi ba pwedeng kasya lahat ng tao, kahit hindi mo sila kailangang laging baguhin para mag-swak sila sa iyong mga molds, sa iyong mga padron, sa iyong mga pattern? Napakalaki ng ating puso, hindi ba kasya ang maraming pag-ibig? Hindi ba kasya ang maraming pagtanggap, pagpapatawad, pagmamahal? Puro na lang change. Hindi o kaya walang acceptance or toleration ang resulta. Stress, conflict, warfare. That is why God, through and by Jesus, set people free from the law, even from the temple. Di ba yung temple, para dumating ka dyan, dapat ganito ang bihis mo, dapat ganito ang lahi mo, dapat ganito ang behavior mo, dapat ganito yung buhok mo, dapat ganito yung dala-dala mong offering. Ang dami-dami mong mga molds na dapat swakan para ka matanggap sa temple. So Jesus pronounced destruction on the temple. Matthew 24, 1-2. Lumabas si Jesus sa templo. Paalis na siya nang lumapit ang mga alagad at itinuro sa kanya mga gusali ng templo. Sinabi niya sa kanila, nakikita ba ninyo ang mga gusaling yan? Tandaan ninyo, darating ang araw na wala niyang matitirang bato sa ibabaw ng isa pang bato. Lahat ay iguguho. So sa pagpapalaya ni Jesus sa mga tao mula sa expectations to conform, expectations ng mga standards, na lagi namang nabibigo ang tao, lagi tuloy nako-condemn, nagigilty, natotorture, sabi niya, gigibain ang templo. At hindi lang yon, pati law. Na wala namang pumapasa, lahat bagsak, lahat nagigilty. Law na ipinambabato sa kapwa at minsan inuumpog sa sariling ulo. Ephesians 2:14-15, Christ gave His own body to destroy the law of Moses with all its rules and commands. Sa pamamagitan ng kanyang katawan, giniba niya ang pader ng alitan na naghihiwalay sa atin. Pinawalang bisa niya ang kautusan. Bakit pinawalang bisa ni Jesus ang kautusan? Why did He destroy the law? Kasi yung law destroys people. Sa expectation na hindi kayang maabot, sa mga hinihingi niya na hindi kayang ibigay ng tao, ang mga tao tuloy laging kulang, laging guilty, at saka yung iba, nagkukubli, nagtatago para hindi sila mabato. So Jesus destroyed the law. And Jesus even prophesied about the destruction of the temple. So when the law and the temple are both destroyed, people are free, are set free from having to conform to those impossible standards. That's why in Jesus, there is freedom. It's very interesting to see Jesus-ness in Solomon-ness. Ang dami-daming turo ni Solomon, napakamaka-Jesus, ang diwa. In fact, sa dinami-rami ng mga kasulatan sa Old Testament, yung Ecclesiastes, doon punong-puno ng Jesus-ness. Kaya tinawag si Solomon na the wisest man ever. Kasi kahit sa panahon niya, naunawa niya yung Jesus-ness. Bagamat hindi niya binanggit yung exact name na yun, pero ang diwa ng pinagagagawa niya sang-ayon sa diwa ni Jesus. Ecclesiastes 1:16-18, sa pagpapatuloy, sinabi ko sa aking sarili, ang karunungan ko'y higit sa sinundan kong mga hari ng Jerusalem.
Alam ko kung ano ang tunay na karunungan at kaalaman. Pinag-aralan kong mabuti ang pagkakaiba ng karunungan at ng kamangmangan, ng katalinuhan at ng kabaliwan. Ngunit, napatunayan kong ito rin ay tulad lang ng paghahabol sa hangin. Habang lumalawak ang karunungan, ay dumarami ang alalahanin. At habang dumarami ang nalalaman, ay lalong tumitindi ang kapighatian. Do not seek excessive knowledge or wisdom na makakapagpalungkot lang sa'yo. Lulungkot ka lang. Piliin mo kung anong gusto mong alamin, maalaman. Yun lang, hindi ka lulungkot. Yung masaya ka pa rin. Or at least hindi ka stressed. Create your own happiness by creating your own world. Create your own happy world in your thought, in your mind. Kaya sabi ni Solomon, piliin mo kung anong aalamin mo, piliin mo kung anong tatanggihan mo. Kasi yung laman ng utak mo, yun ang magbibigay ng kulay, yun ang magbibigay ng hugis sa iyong buhay. Receive the kingdom of God into your heart, into your mind. Receive Jesus into your heart. Actually, yun ang ginagawa ni Solomon sa mga turo niya. Yun ang effect. Kulang na lang sabihin, receive Jesus into your heart. Kasi itinuturo niya yung mga karunungan na ang magiging bunga, huwag masayang ang mga sinasayang mo at ang buhay mo magkaroon ng maximum kahulugan. Receive salvation from the troubles of this world. Receive God's family status. Yan ang dapat mong atupagin sa buhay. Na noong araw, kahit hindi pa branded, pero pagka ginawa mo yung itinuturo ni Solomon, yung kingdom of God, naghahari din yun sa buhay mo. Kasi the essence is the same. John 1:12, subalit ang lahat ng tumatanggap at sumasampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. So pag naniniwala ka kay Jesus, nagiging anak ka ng Diyos. Pag naniniwala ka sa katuruan ni Solomon na napakasang-ayon sa katuruan ni Jesus, edi na-enjoy mo rin yung rule of God in your life. Kahit wala yung religious label dahil ang aga-aga ng panahon ni Solomon. So let peace and rest fill your life by filling your mind with peaceful and restful thoughts, with Jesus, with Jesusness. Yes, may Jesusness na nung panahon ni Solomon. Kasi yung idea na itinuro ni Jesus, kahit wala pa yung katawan ni Jesus na tao, yung ideya na yon, na-catch na yon. Na-catch yun ni Abraham. Na-catch yun ni Solomon. Na-catch yun ng maraming mga nag-isip noong Old Testament. Although hindi ganun kalinaw ang pagkakaunawa nila, parang mga vision, konti mga clue, konti the here and there, pero nandun ang Jesusness all over. Mark 6:31. Come away by yourselves to a secluded place and rest a while. For there were many people coming and going, and they did not even have time to eat. Ang Panginoong Hesus ang may sabi dito sa kanyang mga alagad upang sila ay magpahinga. Dating at dating, hindi magkamayaw, hindi matapos ang pagdating ng mga taong humihingi ng kagalingan, kailangang ipanalangin, kailangang payuhan, kailangang tulungan. At sila mismong mga alagad ni Jesus ay hindi nakapagpahinga, hindi man lang makakain. Kaya ang sinabi ni Jesus, iwan mo na sumandali ang ginagawa, lumayo sa maraming tao, bumukod, humiwalay, para magkaroon ng oras magpahinga at kumain. Ang ating pag-aaral, pinamagatan natin, eat, drink, sleep. Panginoon namin Diyos, salamat po dahil kayo nagbibigay sa amin ng inyong atensyon. Pati ng kapahingahan, pati ng pagkain at mga inumin na aming tinatamasa. Turuan mo kami ngayon na lalong maunawa ang halaga ng mga bagay na ito when you design the human body that we should sleep, eat, rest. Father, be our speaker, lead us unto practical wisdom that we may know you more and that you may be able to love us more when we understand how you want to love us. Teach us. In the name of Jesus, your Son, we pray with thanksgiving. 1 Kings 19, 1-2. Ahab told his wife Jezebel what Elijah had done and that he had killed the prophets.
She sent a message to Elijah, "You killed my prophets. Now I'm going to kill you. I pray that the gods will punish me even more severely if I don't do it by this time tomorrow." There was religious war going on in Israel. Ang foreigner queen na si Jezebel ay nagdala ng kanyang mga sariling priests, bringing their own religion into Israel, and both sides were killing each other. At nakascore itong propeta na si Elijah, maraming napatay na mga foreign priests na alaga ni Queen Jezebel. At ito yung mga laman ng reyna, ay nagpadala siya ng mensahe kay Elijah, "Ang dami-dami mong pinatay ng mga propeta ko," sabi niya gano'n, "now ikaw naman ang papatayin ko. At bukas, sa ganito ring oras, dapat patay ka na." There was warning, there was an immediate threat. Very immediate. Sabi, bukas. Hindi ka na dapat aabutin ng bukas, same time tomorrow, dapat patay ka na. 1 Kings 19, verse 3, Elijah was afraid when he got her message, and he ran to the town of Beersheba in Judah. Nang madinig ng propeta ang banta ng reyna, siya ay tumakas, tumakbo, tumalili sa isang malayong bayan na iniisip niyang mahirap na siyang abutan pa. So there was fear, and he ran. It was all hard work. Mahirap mapagod sa pagtakbo at mahirap ding matakot. So dalawang mahirap na ginawa ang ating nakitang naranasan nitong si Elijah. 1 Kings 19, 3-4. He left his servant there, then he walked another whole day into the desert. So nung dumating siya sa bayan ng Beersheba, iniwan niya yung kanyang alalay. Prophets always had attendants. They were always having assistants, sometimes even security people, because prophets sometimes are in danger from enemies. At iniwan niya yung kanyang assistant doon sa kabayanan at naglakad pa siya na isang buong maghapon para makarating sa ilang, sa disyerto. So immediately, what followed after fear and fatigue in walking was isolation. There was aloneness. The prophet was all by himself. 1 Kings 19:4. Finally, he came to a large bush and sat down in its shade. He begged the Lord, "I've had enough. Just let me die. I'm no better off than my ancestors." What do we see here? Elijah, the triumphant, victorious prophet, was in despair because he had reached his load limits. Napuno na siya, nasobrahan na. Sabi niya, "Kunin niyo na po ako, mabuti pa mamatay na ako. Total, hindi naman ako mas maina, mas mabuti kaysa sa aking mga ninuno." So he was engaging in self-destruction, even toying with the idea of death, and a lot of self-depreciation. Minamaliit niya ang kanyang sarili, at siya ay nalulungkot, gusto niyang mamatay. Ito ang naging epekto sa kanya ng sobrang takot at sobrang pagod at pagiging mag-isa. 1 Kings 19, 5-8. Then he lay down in the shade and fell asleep. Suddenly an angel woke him up and said, "Get up and eat." Elijah looked around, and by his head was a jar of water and some baked bread. He sat up, ate and drank, then lay down and went back to sleep. Soon the Lord's angel woke him again and said, "Get up and eat, or else you'll get too tired to travel." So Elijah sat up and ate and drank. Sa pagod, nakatulog siya doon sa lilim nitong maliit na puno sa disyerto. So at least there was rest and sleep for the prophet. But an angel of the Lord woke him up and said, "Bumangon ka muna, kumain ka muna, uminom ka muna." At pagkatapos noon, nakita ni Elijah na oo nga, merong isang palayok ng tubig at merong tinapay. At yun ay kanyang kinain. At matapos niyang kainin, siya ay nakatulog na muli. At matapos ang konting panahon, ginising siyang muli para pakainin na naman at painumin. At natulog na uli siya pagkatapos noon. 1 Kings 19:8.
the food and water made him strong enough to walk 40 more days. At last, he reached Mount Sinai, the mountain of God. So, dahil siya ay nakatulog, at dahil siya ay nakainom at nakakain, at nakatulog uli, at nakainom at nakakain ulit, bumalik ang kanyang lakas. Hindi lang yon, bumalik ang kanyang katinoan. Kanina gusto na niyang mamatay. Pero ngayon, naglakad pa uli siya ng 40 more days. So there was strength again in his body and very importantly in his spirit. So he walked and he worked hard. It was great work, 40 days walking. And finally, he reached his destination, the mountain of God. Nawa, ganyan lahat ang kwento. Na yung napapagod, nalulungkot, nawawala ng pag-asa at gustong mamatay ay nakakatulog na, nakakapagpahinga, nakakakain at bumabalik ang huwisyo, nahihimasmasan. Pero yung mga iba sumasabit. Ganyan ang nangyari doon sa mga nagpapakamatay, sa panahon ng kanilang depression, sa panahon ng pag-iisa, sa panahon ng kalungkutan, ng takot, ng hopelessness, nananatili silang mag-isa at walang tumutulong sa kanila, walang dumarating na luna sa kanilang gutom at uhaw at natutuloy yung kamatayan. That's why there's a lot of great lessons for us in this ancient story. And one of those is that even godly work can be exhausting. Akala ng iba, kung ginagawa mo ang gawain ng Diyos, hindi ka na pwedeng mapagod, hindi ka na napapagod, lagi kang masigla, lagi kang masaya. Hindi yun totoo. As we have seen in the story, even godly persons, and especially very ordinary people, could be afraid. Godly people, even ungodly people, ordinary people could have fears, could feel hopeless, could be desperate. Yang desperation, kawalan ng pag-asa, sobrang lungkot, dumadapo yan kahit kanino. Pero bakit naging masyadong matibay at mabigat ang pagdapo kay Elijah? Dahil sa factors na ito: isolation and loneliness, exhaustion, fatigue, thirst, hunger, nagsama-sama, all this could worsen negative feelings. And this time, I'd like you to think about your own life or the life of people close to you. Kung may negative feelings na, natanggal na sa trabaho, bumagsak sa exam, iniwan ng papa, nawala ng love life, nasunugan ng bahay, nanakawan ng kabuhayan, nagkasakit, negative na yung feelings. Pag dinagdagan mo pa yan ng pag-iisa at lungkot, at dinagdagan mo pa ng pagod ng katawan, at dinagdagan mo pa ng uhaw at gutom na hindi mo inaasikasong painumin at pakainin, pwedeng-pwede ka maging kandidato sa sobrang depression to the point that people are tempted to want to die. Katulad ng kay si Elijah, gutom lang pala. Gusto nang mamatay. Pero nung nakatulog, nakakain, nakainom, gusto na uling mabuhay. In fact, nabuhay na naman siya. So, pagod at gutom lang pala. Madaling matakot, madaling malungkot, madaling madepress ang pagod at gutom. Kaya marami sa sobrang nag-e-exercise, sobrang nagda-diet, marami dyan nade-depress. Kasi deprived ng proper nutrition at deprived kuminsan ng pahinga kasi sobrang mag-exercise. So rest, especially sleep, food and drink, and company or companion, like the angel in the story, could restore positive feelings, physical and spiritual strength, and all of this could also restore hope and aspiration. Simple lang, pero nane-neglect. Inumin, pagkain, kasama. Nakakalutas ng napakaraming malalalim na problemang gutom at lungkot lang pala ang dahilan. Sa buhay natin ngayon, mga kapatid, napakadaling mapagod. Lalo ang mga nagtatrabaho sa mga factories, sa mga opisina, kung saan-saan. Sa traffic pa lang, ilang oras ka na. Bago ka pa sumakay sa traffic ay
Naghanda ka na, naligo ka na, naghanda ka na ng baon mo. Kung wala kang katulong sa bahay, ikaw gagawa lahat nun. Pagod ka na, hindi ka pa nagsisimula magtrabaho eh. Doon sa pinapasukan mo. Tapos maghapon ka pa magtatrabaho. Tapos pauwi, ang tagal-tagal naman bago ka makauwi, traffic na naman. Pagkatapos, pagdating mo sa bahay, maglalaba ka pa, mamamalansya ka pa, magluluto ka pa. Pagkaluto, magkakain ka. Pagkakain, magliligpit ka pa. Pagod ka na, paghihiga ka na, no? Nagre-ring na yung alarm clock kasi babangon ka na naman, umaga na naman, simula na naman ang panibagong mga hamon sa buhay. Parang gano'n ang naranasan ni Elijah. When physically, mentally, spiritually, emotionally tired, when distressed, stressed, and depressed, pag lahat yan ay nagsama-sama, pagod ka ang katawan mo, pagod ang isip, pagod ang damdamin, tapos na-stress ka pa, madedepress ka na, what you should do is to eat and drink. Hindi mo kailangan ng psychiatrist agad. Hindi mo kailangan ng napaka-elaborate na solusyon. Madalas, gutom lang yan, kaya mainit ang ulo mo. Gutom lang yan, kaya maiksi ang pasensya. Pagod lang, kaya nag-aaway kayo lagi ng kasama mo sa bahay kasi pare-pareho lang kayong pagod. Pare-pareho kayong gutom, so feed the body. Ang Panginoon, ayaw niyang may tao nagugutom. Genesis 1:29, I have provided all kinds of fruit and grain for you to eat. So, ang sikmura, nilikha ng Diyos para lagyan ng pagkain at inumin. Hindi dapat pinababayaan ng tao, kahit siya ay propeta, kahit siya ay makadiyos, kahit may ginagawa siyang maganda at tama, kahit siya ay masipag, hindi dapat pinapabayaan ang pagkain. And may I add, although hindi laging madaling gawin, lalo sa kapos sa pera, hindi dapat tinitipid ang pagkain ng tao. Sila David, nung nagutom sila, gutom na gutom ang kanyang hukbo, pinasok nila ang bahay dalanginan, meron doong banal na tinapay, so to speak, ang kumakain lang nun yung mga priest, inaalay sa Diyos, tapos sila yung kakain, pero kinain yun nila David dahil gutom sila. Hindi sila napagalitan ng Diyos. 1 Samuel 21:6, the only bread the priest had was the sacred bread that he had taken from the place of worship after putting out the fresh loaves. So he gave it to David. Kinain nila. Dapat ang tao pag nagugutom kumakain. Sobra na pag yung sarili mong sikmura, titipirin mo pa. Tapos may bago kang cellphone, makakain mo ba yan? Kung ano-ano pinagagastahan, tapos tinitipid pagkain. No. Duty nyo sa Diyos na lumikha sa inyong sikmura na lagyan niya ng masustansya at hanggat maaari ay masarap na pagkain. Ang taong busog at kumakain ng tama, hindi naiisipang magpakamatay. At ang tao ring busog, kumakain ng tama, hindi maiinitin ang ulo. Inaantok pa nga yan, kaya oo na lang ng oo pagka nabusog. Kaya dapat binubusog ang sarili. Ecclesiastes 2:24, the best thing we can do is to enjoy eating, drinking, and working. I believe these are God's gifts to us. Dapat ang pamilya, pagka kumakain, hanggat maaari at hanggat kaya, parang celebration. Kahit ang kakainin mo lang yung tuyo, ilalagay mo naman sa maganda-gandang plato, ilalagay mo ng mga kamatis, sakwate, mga bulaklak, pampagana sa buhay. Hindi pagtingin mo pa lang doon sa plato, inaantok ka na, may isang ulilang tuyo, wala man lang katabi kahit ano. Nakakatamad kainin. Kailangan pinapasaya. Gano'n ba naman kamahal yung magagandang plato at magagandang baso, lalo ngayon, ang dami ng very affordable. Tapos, ang mga pamilya, nagtitiis kumain sa walang kakwenta-kwentang plato, baso. Ang mga kutsara, liko-liko, ang tinidor, parang ugat ng halaman, dahil pinansusundot ng mga butas ng lata ng gatas, kung ano-ano nangyari, hindi tuloy nakakagana. Kailangan pinapasarap mo yung pagkain, binibigyan ng appetite, at nilalagyan nyo ng color ang dining table. Do you know that orange is the color of appetite? So maglalagay ka ng mga kulay orange dyan. Kung hindi tunay na prutas na orange, kung ano mang mga orange, kamatis, yung mga mamula-mula, manilaw-nilaw. Kaya ganyan ang mga kulay ng mga fast foods. Mga orange, mga dilaw.
Kasi nakikita mo pa lang yung ginaganahan ka na. Subukan mong gawing itim ang tapete ng mesa mo pagka tinamad kang kumain. O gray. Yan, pinapasaya mo. Celebrate eating. Hindi yung nagmamadali ka, hawak-hawak mo lang yung kinakain mo, lakad ka ng lakad, nagbibihis ka, na ganun lang yung pagkain. Masarap may seremonya, yung upo kayo, kakain kayo. Kasi yan ang bigay ng Diyos na mga kaligayahang affordable. Tapos sabi ni Solomon, pinakamatalino siyang tao sa balat ng lupa. Ang sabi niya, itong atupagin nyo, mag-enjoy kayong kumain, uminom, at magtrabaho para makakain kayo at makainom ng gusto nyo. Importante, do not neglect that. And when you're depressed, lonely, sad, listless, naiinip, nalulungkot, change your body chemistry. Chemistry lang yan. Pag may kinain kang tama, naiiba yung blood composition mo, sisigla ka. 1 Timothy 5:23, si Timothy, laging sira ang tiyan, laging tubig lang ang iniinom. Sabi sa kanya ni Paul, stop drinking only water. Take a little wine to help your stomach trouble and the other illnesses you always have. Change your body chemistry. Eat well, drink well, especially when tired and stressed. Lalo yung mga empleyado. Siyempre, para makatipid-tipid naman, nagbabaon pa ng lunch. Pagbukas mo ngayon nung lalagyan mo ng lunch, panat na yung kamatis, umurong na yung pritong itlog, natural, dahil lumamig na, tumigas na yung kanin, tapos araw-araw ginagawa mo sa sarili mo yan. Pagkatapos isang dakilang Martin, nagpapaaral ng 3-4 na pamangkin na laging nasa fast foods, laging bumibili ng load, laging nag-enjoy sa buhay, tapos yan ang ginagawa mo sa iyong sarili. Sa palagay mo, natutuwa sa iyo, Diyos. Sa palagay mo, sabi ng Diyos, sige, magdusa ka na magdusa para yung mga sinusuplayan mo, sila ang nagpapasasa. Gusto ko magdusa ka, gusto ko magutom ka. No, you take care of yourself. Hindi masama yung baon, pero sarapan mo naman yung baon mo kasi araw-araw ginagawa mo yun, hanggang tumanda ka na lang, namatay ka na, hindi ka na nag-enjoy sa buhay. And workers, employees, make it a point to eat well. Yan ang inyong treat sa inyong sarili at yan din ang tungkulin nyo sa Diyos na lumikha ng inyong katawan. Therefore, to be able to do all this, to eat well, to drink well, you have to work. Produce food and drink. Have the capacity to enjoy food and drink. Lalo yung mga busy sa kanilang mga profesyon, halos wala nang oras kumain. Bakit pa kayo nagpo-profesyon kung pagkain lang hindi nyo maasikasong gandahan at sarapan? Para ano pa nabubuhay tayo? Isa yan sa mga pleasures ng katawan na affordable. Hindi ka paghihirapin ng pagkain kasi pag busog ka na, tumitigil ka na eh. Drugs, paghihirapin ka. Gambling, paghihirapin ka. Yung mga ibang mga bisyo, paghihirapin ka. But not food. Because you stop eating when you're full. Paano ka maghihirap nun? Napakahalaga yon. Importante na magtrabaho para ma-afford mo yung gusto mong kainin. Genesis 3:19, sabi ng Diyos, by the sweat of your brow, you will eat your food. Pagtatrabahuhan mo, ang kakainin mo. So gusto mong maramit masarap na kainin, husayan mo ang pagtatrabaho. It's very important when you are physically tired, emotionally tired, to rest and sleep. And again, I like to emphasize, working people, office people, factory people, halos wala nang panahon mag-sleep, mag-rest. Kaya yung iba sobrang maka-adapt, nakatayo sa MRT, nakakatulog. Can you imagine that? Sa sobrang antok. Ang mga tao ngayon, hindi nila alam kaya sila mainitin ang ulo, madaling maggalit, madaling mag-away, kasi mga kulang sa tulog. Mga bata, mga palasagot sa magulang, mga nagiging suwail, kulang sa tulog. Nauubos ang oras sa dapat sana itulog na lang. Di ba na sana kung trabaho? Pero yung pagkatrabaho, ano pa mga ginagawa ng mga tao na ang tagal-tagal pa bago matulog, ang haba-haba ng panonood ng TV, pag-i-internet, pag sa cellphone, ang tagal, dapat itulog na eh. Kumisa nga, nakakatulog na doon sa computer. Sinusuwag-suwag na yung computer, ayaw pang matulog.
Alam niyo ba kung bakit may gabi't araw? Kaya pinadilim ng Diyos ang gabi para pagdilim, tulog na tao dapat. Kasi kung gusto naman ng Diyos, ang tao gising pa, di maglagay siya uli ng pangalawang araw or super liwanag na buwan. Kaya nga niya pinadilim eh. Pero siyempre, naliwanagan na ng technology yan. Ngayon, meron pa mga establishments na gising 24 oras. No? Tapos may mga kainan na gising 24 oras. Kasi may mga opisinang gising 24 oras. At the end of the day, isipin niyo kung mabuti sa katawan niya. May bayad. May bayad. Kaya ang dalangin ko ngayon, ang mga trabaho, mga evening shift, sana temporary lang habang naghahanap pa kayo ng ibang mas mabuting magawa, pero huwag forever. Kasi may bayad. Exodus 34:21, do your work in 6 days and rest on the 7th day, even during the seasons of plowing and harvesting. Gusto ng Diyos, bawat trabaho may katumbas na pahinga. Dapat magpahinga. Ano pang ipagpapahinga mo? Kung may trabaho ka hanggang Sabado, ipagpalagyan na kahit hanggang Biyernes. Sa Sabado, gagawin mo lahat yung laba, plancha, palengke, magluluto ka ng advance food para may mga nakakain-kain kayo during the week na hindi na kailangan lutuin, maglilinis pa ng bahay, yung mga trabaho pa na nagbabayad ka ng kuryente, tubig, kung ano-ano, kung wala kang mga staff sa bahay. Sobrang pagod ang tao ngayon. Yung mga tamad, syempre, sobrang hindi bali ng tamad, di naman pagod. Kung bakit may nakakaya talagang magpakatamad-tamad. Pero lahat ng responsableng tao ngayon, liban na lang ang yaman-yaman mo, pagod na pagod. Agree kayo dun? Pagod ang tao. Pero ang inutos sa atin ng Diyos na nakakaalam ng ating katawan, dapat magpahinga. Lamentations 3:22-23, because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassions never fail. They are new every morning. Every morning daw, bagong blessing ang Diyos. Because morning is supposed to be nakatulog ka magdamag. So ang ibig sabihin ng verse, after every moment of rest, may bagong blessing. So dapat meron ka talagang rest. And remember, nakatulog yung propeta, gutom, ginising. Kumain ka muna at mamaya mo na ituloy ang iyong tulog. Mga kapatid, kahit gaano kayo kapagod, kumain muna kayo bago kayo matulog. Dahil mahirap yung tulog ka pero gutom na gutom yung sikmura mo, kinakain na pala ng large intestines mo yung small intestines. Kasi gutom na gutom siya habang natutulog ka. Napaka-importante na pinapakain ng katawan. So eat first before sleeping. And as we have mentioned, people who work or people who study 6-8 hours a day, cut down on non-restful activity, cut down on non-sleep activities. Huwag puyat ng puyat ng puyat. Itulog nyo yan. Yung lalabas ka pa, matatraffic ka pa, tapos kakain ka pa sa labas, tapos babalik ka pa, kumain ka na lang sa bahay para mahaba ang natirang oras para matulog. Hindi laging naka-on yung TV na yan, yung computer na yan, kasi inaagawan ka ng oras ng pahinga. Huwag magpuyat, huwag magpagod hanggat maaari. And work in time sa tamang panahon so you could have time and space for rest when needed. Dapat ipon ka ng ipon ng trabaho, ipon ka ng ipon ng income, ipon ka ng ipon ng pagkain para kung may sakit ka o pagod ka o gusto mong pahinga, pwede. Dahil meron kang inimpok. The Proverbs 31 lady, ang sabi sa kanya, she laughs at the days to come. Bakit? May savings kasi. Bakit may savings? Masipag. So, hindi siya masyadong natatakot tungkol sa hinaharap. Kaya yung ating binasa kanina, sabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo, Mark 6:31, come away by yourselves, iwan nyo yung mga taong pinaglilingkuran nyo to a secluded place nang hindi kayo masundan and rest a while. Kahit si Jesus, hindi niya sobrang pinapagod yung kanya mga disciples. Pinagpapahinga niya, sukdan pang ang iwan yung mga taong pinaglilingkuran. Hindi naman gusto ni Jesus sa paglilingkod mo sa mga tao, namatay ka na sa pagod at gutom at hirap. Ikaw din, magpapahinga. At anong nakita natin dito?
Noong si Elijah ay nalaman niya ang banta ng reyna, tumakbo siya palayo. Get and stay away from stressors. Sa buhay natin may mga Queen Jezebel. Kaka-stress. Layuan nyo. Huwag kayong laging dikit ng dikit sa mga nakaka-stress. Kaya tao yon o bagay o activity. Even hunger and thirst and fatigue, hanggat maaari, iwasan nyo at layuan nyo. Bago kayo magutom, kumain na kayo. Bago pa man mauhaw, uminom na. At bago mapagod at bumigay, magpahinga na. The Arabs have a saying, close the door that brings in the draft. Palibas at ang mga bahay ng Arabo sa disyerto noong unang panahon ay walang bintana, pinto lang. So sabi, isara mo yung pinto para huwag pumasok ang ambon, ang ulan, ang hangin. So kung ano man yung nagbibigay sa iyo ng stress, pagsarahan mo ng pinto hanggat maaari at hanggat kaya. At sabi ni Jesus sa prayer sa Matthew 6:13, lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. So i-apply natin din yan sa lead us not into temptation na magpuyat, into temptation na magutom, mauhaw. Lead us not into that kind of temptation. Deliver us from that kind of evil in our lives. Kailangan ng katawan, ipahinga. Maraming tao under-rested ang buhay nila. Therefore, they underperform. They are not able to do their best. So, hindi rin sila kumikita ng sobrang dami. So, pabalik-balik lang yun. Hindi tuloy sila umaasenso. So, hindi sila makapagpahinga. It becomes a vicious cycle. And remember, yung mistake ni Elijah, lungkot na lungkot siya, pagod na pagod, takot na takot, iniwan pa niya yung assistant niya. Do not be too alone. Do not be too isolated even from helpers. Sabi rin sa Bible, mapalad yung merong kasama. Kung siya'y madapa, ay may magtayo sa kanya. At kung maginaw, ay magkadikit man lang sila para makatulong sila magpainit ng kanilang mga katawan. Genesis 2:18, the Lord God said, it is not good for man to be alone, especially when sad, when depressed. Be sensitive to people who are depressed. Kung kaya niyong samahan nyo, kausapin, aliwin, libangin, kasi yan ang pagsisisi ng mga kaibigan at kamag-anak ng maraming nagpakamatay. Tumatawag sa akin, hindi ko masyadong kinausap, nagte-text, hindi ko sinagot, gustong samahan ko siya, busy naman ako, hindi ko nasamahan. Kung alam ko lang na magbabaril siya tonight, di sinamahan ko na sana, di kinausap ko na sana. Yun nga hindi natin alam. Kaya dapat tayo sensitive. Kung minsan may taong malapit sa'yo, nasa bingit na pala ng pagpapakamatay, depressed na, humihingi ng tulong, humihingi ng saklolo, and we're too busy to even notice. So be sensitive to people who could be depressed. And let God's angels, even God's human angels, help you. Be ready, be open to receive help. Hebrews 13:2, be sure to welcome strangers into your home. By doing this, some people have welcomed angels as guests, even without knowing it. So, may mga anghel na totoo at may mga taong parang anghel sa buhay natin. Kung nangangailangan tayo ng tulong, tanggapin natin ang tulong at makinig tayo sa kanila. And as we have mentioned, be sensitive to and help persons in distress. Persons who are reaching their load limits, napupuno na sila, bibigay na sila, sasabog na sila, let's be sensitive to them and let's be sensitive to persons who are suffering. Time naman para tayo yung maging anghel sa buhay nila. Galatians 6:2, carry each other's burdens, and in this way you will fulfill the law of Christ. Find rest in God and do something humanly possible so you find your own rest. At mga kapatid, kung meron kayong mga kasambahay, kapamilya, kasama na, alam nyo, pagod maghapon, huwag nyo nang stressin sa gabi. Lalo mga anak, kayong mga anak, mga magulang nyo, so, nagtatrabaho, ginagawa nila ang lahat, huwag na kayong dumagdag pa sa mga stress nila. Tumulong sa mga trabaho sa bahay.